Kasabay ng pag-wika ni Baldo ay ang pagpulot naman ito sa kanyang sandata. Maya-maya pa, pagbalik naman ni Baldo sa kinaroroonan niya, inabisuhan naman siya nitong ipagpatuloy na ang kanilang lakad. Mariin din itong inilahad na huwag magpakita ng kahinaan sa mga nilalang na makakasalubong nila, gawa ng hindi lahat yon merong hangaring magbago. Yung iba ang gusto lamang makapaghigante sa kanila. Dagdag pa nito na masyado nagpakakampante itong si Orlan. Hindi yun magiging maganda para sa kanila, gawa ng anumang oras maaaring malagay sa panganib ang mga buhay nila. Matapos naman itong makapagsalita, hindi pa man siya nakakasagot, bahagya naman silang natigilan nang mapansin nila ang pagsidatingan ng iilang mga mambabarang. Pagpasok naman ito sa bahay ng matandang pinatay ni Baldo, agad namang tumambad sa kanila ang 5 matatandang lalaki na merong hawak-hawak na garapon na naglalaman ng mga insekto. Sa estado rin ng mga taong yon, hindi yun pumunta sa lugar para payapang makipag-usap sa kanila. Dahil dito, agad namang inihanda nila Orlan ang kanilang mga sandata habang tahimik na pinagmamasdan ang 5. Maya-maya pa, nasipat nila ang isang matandang butot balat na dahan-dahan namang naglalakad papalapit. Nang ilang metro na lamang ang layo nito mula sa kanilang kinaroroonan, bahagya naman yung tumigil habang pilit na pinagmamasdan yung babaeng pinaslang ni Baldo. Pagsilay naman ito sa kanila, galit na galit naman yung nagwika ng, "Sa ginawa niyong yan, huwag kayong haasang makakalabas pa kayo rito ng buhay. Bago kayo mamatay, ipaparanas namin sa inyong 2 parusang ni minsan sa buong buhay ninyo. Hindi niyo inakalang totoo." Kasabay ng pagwika ng matandang yon ay ang pagbasag naman ito sa garapon na kanyang hawak-hawak. Sa isang iglap, lumabas mula sa loob nito ang isang alupihang napakaitim ng kulay. Halos 2 pulgada rin ang haba nito, kung saan kitang-kita naman nila ang matatabang pangil ng insektong yon. Paggapang naman ito sa mukha ng matanda, laking gulat na lamang nilang 2 nang bigla yung kinagat ng matanda hanggang sa magkagutay-gutay na ito. Matapos naman yung gawin ng mambabarang, taimtim naman itong nagsambit ng mga engkantasyon na siyang naging sanhi upang masipat naman nila ang dahan-dahan itong pagpapalit anyo. Makalipas pa ang ilang minuto, bumungad sa kanila ang isang nilalang na napakalayo na sa wangis ng isang ordinaryong tao. Paglalarawan dito ni Orlan, kulay lila na ang balat nito, tapos yung mga braso nito merong mga nagsisiusli ang animoy galamay ng alupihan. Hindi lang yon, lumapad din ng husto ang bunganga nito na halos umabot na yon sa kanyang likod. Lumuluwa na rin ang mata ng matanda at yung mga paa naman nito parang naging kaisa na ng lupa. Dahil dito, hindi naman nila mawari kung anong uri ng mangkukulam ang matandang nagpamalas ng ganoong abilidad. Ayon kay Orlan, na base sa pagpapalit nito ng anyo, parang may kahalintulad yon sa mga aswang. Gayunpaman, wala siyang kakayahan na yon ay mapatunayan sa kadahilan ng kahit pilitin niyang pakiramdaman ang presensya ng matanda, wala siyang nakikitang aura ng isang nilalang na kumakain ng karne ng tao. Maya-maya pa, pagsilay naman nilang papasugod na ang nilalang, dali-dali naman niyang binunot ang kanyang punyal
sabay salag sa braso nitong punong-puno ng matatalas na galamay. Nang masipat naman yon ni Baldo, dali-dali naman niya yung inundaya ng taga sa ulo, ngunit bago pa man makatama ang kanyang sandata, bigla naman siyang sinugod ng isang matanda na parang isang taong bangaw ang itsura. Taliwas sa matandang kumain ng alupihan, binabalot ang katawan ng nilalang na yon ng animoy isang matibay na kalasag na gawa sa panlabas na buto ng isang insekto. Pagsubasub naman ni Baldo sa lupa, dali-dali naman siyang napatayo habang pilit na pinakikiramdaman ang kanyang buong katawan. Hindi naglaon, pagsilay naman niya sa dalawa pang mambabarang na papasugod sa kanya, napilitan na siyang gumamit ng isang mutya. Sa isang kisap mata, mabilis naman siyang naglaho sa mga mata nito, dahilan para magkaroon siya ng pagkakataon upang atakihin yon ng patalikod. Akala niya mapapaslang niya ang mga nilalang na yon sa pamamagitan ng isang taga lamang. Pero paglapat ng talim ng kanyang tabak sa isa sa mga itong may malapot na katawan, laking gulat na lamang ni Baldo nang hindi bumaon sa balat nito ang talim ng kanyang sandata. 2 beses niya pa yung itinaga pero ganun pa rin ang nangyari. Nang mapansin naman yun ng mambabarang na kanyang inatake, bigla naman yung humarap sa kanya na siyang naging sanhi upang mapilitan siyang lumayo dito. Akala ni Baldo ligtas na siya pero pagsilay naman niya sa kanyang likod, doon bumulaga sa kanya ang isang matandang may mga malakawayang binti at braso. Pag-unday naman ito ng saksak sa kanyang katawan, buong puwersa naman yung sinalag ng kanyang armas, subalit pagpigil niya sa pag-atake nito, nagawa naman siyang mapangibabawan ng lakas ng matanda na siyang naging sanhi upang tumilapon siya sa kakahuyan. Dahil sa pangyayaring yon, agad namang naramdaman ni Baldo ang pananakit ng kanyang katawan na sinasabayan naman ng panlalabo ng kanyang paningin. Naghahabol na rin siya noon ng hininga, kaya habang nasa kasagsagan siya ng pag-iipon ng lakas, pinili naman niyang tingnan ang kanyang kaibigan upang makita kung nasa maayos lang ba yung kalagayan. Pagsilay naman niya kay Orlan, na pinagtutulungan ng 3 mambabarang, dali-dali naman niyang pinulot ang kanyang sandata para paslangin yung 2 matanda na nasa harapan niya. Dala na rin ang kanyang pag-aalala. Wala na siyang ibang naisip kundi matulungan ang kanyang kaibigan sa lalong madaling panahon. Walang sabi-sabi, agad namang dinukot ni Baldo ang tanga niyang mutya ng kulog na siya namang dali-dali niyang inilagay sa kanyang bunganga. Pag-usal naman niya sa isip niya ng 5 buhay na kataga, bigla naman niyang naramdaman ang paggaan ng kanyang katawan. Ayon sa kanya, hindi man kasing lakas ng mutya ng kidlat ang gamit niyang yon, marami naman itong pakinabang para sa kanya. Dahil sa purong kabal at lakas ang naibibigay nito sa nagtatangan, nagagawa ni Baldo na makipagsabayan sa mga nilalang na meron ding mataas na pisikal na kakayahan. Yun ang dahilan kung bakit sa kasagsagan ng pagsasanay nila sa baryo ng mga Dibino, siya ang itinuring na kalasag ni Orlan. Dagdag pa niya na kalimitan niya lamang ginagamit ang mutya ng kulog kapag wala na talaga siyang pagpipilian. Nga pala, baka may magtanong sa inyo kung paano nakukuha ang ganoong mutya. Hindi ho yun hinahanap, ipinamamana ho yun. Sa pagpapatuloy naman ng pangyayari, walang habas naman niyang inatake ang 2 mambabarang na may matinding depensa at napakalapot na katawan.
Habang inuundayan niya yon ng kanyang armas, pilit naman siyang nag-iisip kung papaano yun matatalo. Ilang beses na rin niyang inatake yung matandang nagpahinto sa kanyang tabak, pero ganun pa rin ang nangyari. Subalit sa kabila ng lahat ng yon, hindi pa rin nakakaramdam ng kawalan ng pag-asa itong si Baldo. Sa katunayan, nagsilbi pa nga yung panggatong upang gamitin ang mga natutunan niyang kakayahan para lamang mapaslang ang mga ito. Kalahating oras pa ang lumipas, halos dahan-dahan na rin itong napapansin ang panghihina ng dalawa. Sa kanilang paglalaban, unti-unti nang nauunawaan ni Baldo ang kahinaan ng mga mambabarang. Makalipas pa ang ilang minuto, pawang pagsalag na lamang ang nagagawa nito hanggang sa dumating na ang puntong nagawa na niyang mapugutan ang isa sa mga nilalang na yon. Pagbagsak naman ito sa lupa, buong lakas naman niyang sinunggaba ng isa pa nitong kasama dahilan para magpagulong-gulong sila. Nang akmang babangon pa ito, agad namang tinaga ni Baldo ang binti ng nilalang na yon, sabay dukot ng dalawa nitong mata. Hindi pa siya nakontento, dinaganan niya pa yon ng kanyang katawan, sabay pulot ng isang malaking tipak ng bato na naroon sa kanyang tabi. Paghawak naman niya rito, walang habas naman niya yung inihambalos sa matanda hanggang sa wala na yung nagawa kundi ang mamatay sa kanyang mga kamay. Matapos ang mga pangyayaring yon, dali-dali naman niyang tiningnan ng kanyang kaibigan kung saan nasipat niya yung kumakain ng baon nila habang nakaupo sa bangkay ng 3 mambabarang. Pagtitigan naman nilang dalawa, napangisi lang naman itong si Orlan habang nagwiwika ng, "Ano Baldo? Tapos ka na ba? Tara na, umalis na tayo rito." Pagkalahad naman niya ng mga katagang yon, dali-dali naman niyang pinasa ng kanilang mga gamit. Paglabas naman nila sa tahanan ng mga mambabarang, agaw pansin naman para sa kanila ang tila bang nangyayaring kaguluhan sa lugar na yon. Habang binabagtas nila ang daan, kitang-kita naman nila ang mga engkanto na halos hindi magkamayaw sa pag-atungal at paggawa ng mga kakaibang bagay. Bagaman hindi nila mawari kung ano ang dahilan ng mga kinikilos nito, malakas ang kanilang kutob na meron yung kaugnayan sa ginawa nilang pagpaslang sa mga mambabarang. Hindi naglaon, nang makalabas na sila ng baryo, dali-dali naman silang humanap ng mapagtataguan. Gawa ng sa unahang bahagi ng daang kanilang tinatahak, meron silang nakitang grupo ng mga kalalakihang naglalakad. Malayo pa man ang mga ito, ramdam na nila Orlan ang presensya ng mga tanga nitong karga na napapanig sa kaliwa. Sa puntong yon, iisang bagay na lamang ang kanilang naiisip at yon ay maaaring ang grupo ng mga antingerong nakita nila ay yumakap sa kapangyarihan ng kaliwa. Dahil dito, nagdesisyon naman silang magtago para magmasid. Hindi rin nila inialis ang posibilidad ukol sa maaaring pakikipaglaban sa mga ito. Base sa pagkakatanda ni Orlan, binubuo ng 10 antingero ang grupong yon. Kaya naman hindi sila nahirapan na makita ang pangkat nito, gawa ng meron yung daladalang mga sulo na nagbibigay liwanag sa mga lugar na napupuntahan ng grupo. Pakiramdam nga noon nila Orlan, hindi nababahala ang mga taong yon na makatagpo ng kalaban. Isang oras pa ang dumaan, ramdam na nilang dalawa ang bigat ng yapak ng mga ito.
Unti-unti na rin nilang naririnig ang mga tinig ng mga nilalang na yon na animoy abalang-abala sa pakikipag-usap sa kanilang mga kasama. Maya-maya pa, pag-ahon naman ng mga ito sa gilid ng paanan ng bundok, malapit sa kanilang pinagtataguan, doon tumambad sa kanila ang mahahaba nitong mga armas na nababalot sa dugo. Agaw pansin din sa katawan ng mga taong yon ang mga kadenang nakabaon sa mga kalamnan nila. May mga nakagapos ding tanikala sa leeg ng mga ito, pagpapakita ng kanilang posisyon sa kahariang kanilang kinabibilangan. Ayon pa sa kanya na, kung titingnan, napakalayo na ng mga taong yon sa wangis ng isang ordinaryong tao. Bukod kasi sa naaagnas na ang kanilang mga balat, umuusli na rin ang kanilang mga buto sa muka, senyales na matagal na silang binawian ng buhay. Hindi lang yon, agaw pansin din sa mga nilalang na yon ang mga simbolong nakaukit sa noo ng mga ito na para bang umaapoy. Pagkaraan pa ng ilang minutong pagmamasid, nang akmang papalayo na sa kanila ang mga nilalang, nagdesisyon naman si Orlan na harapin ang mga ito. Noong una, pilit pa siya noong pinipigilan ni Baldo sa kanyang naisip na gawin, pero kalaunay sumunod na rin ito. Pagtatapat niya sa kanyang kaibigan, hindi na niya maatim na magtago, lalo pat meron na silang kakayahang makipaglaban sa mga nilalang na yon. Dagdag pa ni Orlan na kung hahayaan lang nila yung magpagala-gala sa mundo, may posibilidad na marami pa yung mapapatay na tao. Nang marinig naman ni Baldo ang paliwanag nito, ora mismo nagdesisyon siyang yon ay suportahan. Sa isip-isip niya, may punto naman ang mga sinasabi nito, kung kaya't wala siyang karapatan na yon ay pigilan. Matapos naman nilang makapag-usap, agad naman silang lumabas sa kanilang pinagtataguan. Pagsigaw ni Orlan sa mga antingerong napadaan, bigla naman yung napatigil, sabay silay sa kinaroroonan nila. Segundo lang ang naging pagitan nang bigla namang umangil ang mga ito habang nagmamadaling naglalakad patungo sa lugar kung saan sila naroon. Pagtigil naman ng mga nilalang na yon, agad naman nilang naramdaman ng mga paninindak nito na parabang sinusubukan itong basagin ang pag-asa nilang manalo. Maya-maya pa, nang mapagtanto naman ng mga ito na masyadong malalakas ang bakod at puder nila, paisa-isa naman itong hinugot ang kanilang mga sandata sabay amba ng kanilang pagsugod. Nang masipat naman yon ni Orlan, sinubukan naman niyang kausapin ng mga nilalang na yon, subalit sa estado ng mga ito, parang wala na yon sa sarili nilang wisyo. Sa puntong yon, doon niya napag-isip-isip na maaaring puspos na lamang ng mga demonyo ang mismong katawan ng mga ito. Hindi naglaon, pag-atungal naman ng mga nilalang na yon, buong puwersa naman yung sumugod sa kanila na siyang naging sanhi upang maghanda na rin sila. Sakto lang ang naging pagdukot ni Orlan sa kanyang sandata bago siya tuluyang pagtulungan ng mga ito. Habang nakikipaglaban sila, hindi naman maiwasang magulat ni Orlan sa kadahilanang yung lason sa kanyang sandata parang hindi man lang umiepekto sa mga kalaban nila. Ilang beses niya na yung inundayan ng saksak sa katawan pero nakapagtatakang di man lang ito nakakaramdam ng sakit. Ang mas nakakabahala pa na kapag nagkakaroon ng pinsala ang mga nilalang na yon, mas lalo itong lumalakas. Dahil sa ganoong pangyayari, unti-unti naman nilang napapansin na dahan-dahan na sila nitong itinutulak papaatras. Nang mapagtanto naman yon ni Baldo, paisa-isa naman niyang pinagtatataga ang mga ito hanggang sa tuluyan ng bumaon ang talim ng kanyang tabak
sa ulo ng nilalang na yon. Paulit-ulit na rin itong pinasukan ng lason si Orlan pero sa hindi malamang dahilan, wala pa rin silang nakikitang panghihina sa panig ng kanilang mga kalaban. Makalipas pa ang ilang minuto nilang pagbubuno, doon naman nila napansin ang dalawang antingerong nasa likuran ng mga ito na nakaupo sa lupa, taimtim na nagsasambit ng mga engkantasyon. May nakapaikot ding kandila sa mga ito na kahit anong ihip ng hangin, hindi yun mamatay-matay. Dahil dito, nagkaroon naman ng ideya si Orlan na maaaring ang dalawang antingerong yon ang nagkokontrol sa lakas ng mga kasama nito. Upang mapatunayan ang mga bagay na kanyang naiisip, nagdesisyon siyang yon ay subukan. Walang sabi-sabi, agad naman niyang sinigawan itong si Baldo na ihanda ang sarili nito dahil sa gagawin niyang pagsugod sa mga antingerong pinagdududahan niya na pinagmumulan ng lakas ng kanilang mga kalaban. Pagkarinig naman ni Baldo sa kanyang sinabi, agad naman yung sumang-ayon habang pilit na sinasalag ang bawat pag-atake ng mga antingero na unti-unti nang sumusukol sa kanila. Paglaho naman noon ni Orlan, napasigaw na lamang itong si Baldo ng napakalakas matapos niyang maramdaman ang pagtarak ng armas ng mga kalaban nila sa kanyang likod. Habang dahan-dahan siya noong napapaluhod, wala naman siyang ibang iniisip kundi ang pagtiwala sa kaibigan niya. Maya-maya pa, nang akmang pupugutan na siya ng ulo ng isa sa mga ito, nasipat naman niya itong si Orlan na walang habas na pinag-uundayan ng saksak ang dalawang antingerong nakaupo sa lupa. Paghugot naman niya ng kanyang punyal sa mismong katawan ng mga ito, apat sa mga antingerong nagtulong-tulong kay Baldo ang mabilis na nawala ng buhay. Dahil sa pangyayaring yon, agad naman niyang sinunggaba ng isa pang natitira, dahilan para mapatay niya rin ang apat na nagtatangkang kumitil sa buhay ng kaibigan niya. Pagsibagsakan naman ng mga ito sa lupa, agad namang napabuntong hininga itong si Baldo habang pilit na iniinda ang mga sugat na kanyang natamo. Dahil sa pangyayaring yon, nagmamadali naman niya yung nilapitan para tulungan. Upang masigurong walang makakakita sa kanila, pinilit naman niya yung dalhin patungo sa kakahuyang pinagkublian nila. Pagsilay naman niyang malalim ang sugat nito, agad naman niya yung pinahiga habang kumukuha ng lupa sa ilalim ng ugat ng puno. Taimtim niya yung inusalan at nung maramdaman niyang maaari niya na yung igamot, agad naman niya yung itinapal sa sugat ng kanyang kaibigan. Paulit-ulit niya yung ginawa hanggang sa naramdaman na ni Baldo ang epekto nito. Maya-maya pa, nang medyo kumalma na ang kalagayan nito, inabisuhan naman niya yung wag nang gumalaw para naman kahit papaano maging mabilis ang paggaling nito. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, tumango lang naman yon habang mangiyak-ngiyak na nagwiwika sa kanya ng, "Kanina akala ko mamamatay na ako. Totoo pala talaga, no? Na bago ka mamatay, makikita mo yung masasayang alaala kasama ang kaibigan mo at pamilya mo. Nakita ko yung kanina. Akala ko nga katapusan ko na eh." Dahil sa sinabi nito, napangiti lang naman siya habang sumasagot dito ng, "Dalawa na ang nawala sa atin. Sa tingin mo ba hahayaan pa kitang mawala? Malayo na ang nilakbay natin, Baldo. Dahil sa'yo, marami na rin akong natutunan. Hindi ko ipagkakaila na isa ka sa mga taong napakalaki ng naitulong para marating ko kung saan man ako ngayon naroroon." Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap,
minabuti naman nilang sariwain ang mga alaala nilang magkasama. Yon ang naging pangunahing paksa nila hanggang sa hindi na nila napansin ang bilis ng pagtakbo ng oras. Nang mapagtanto naman ni Orlan na kailangan na ng pahinga ng kaibigan niya, agad naman niya yung inabisuhan na umidlip na muna pansamantala. Kahit pagod na rin siya noong mga oras na yon, pinili niyang manatiling gising upang masigurong hindi sila malalagay sa alanganin. Kinabukasan pagising niya, nadatna naman niya itong si Baldo na nakaupo na. Yung mga sugat nito papahilom na rin pero alam niyang hindi pa yon tuluyang magaling. Matapos naman nilang kumain ng pang-umagahan, dali-dali naman sila doong lumabas para sana'y ipagpatuloy ang kanilang nasimulan. Kahit aminado silang pagod na at nanghihina, pilit pa rin nila yung ipinagpatuloy hanggang sa may nakasalubong silang magsasaka sa daang kanilang binabagtas. Pagsilay naman ito sa kanila, dali-dali naman itong ibinaba ang suot nitong salakot, sabay wika ng, "Sumunod kayo sa akin. Ipinapatawag kayo ni Panginoong Darius." Nang marinig naman nila Orlan ang sinabi nito, agad din naman sila doong sumunod. Bagaman wala silang ideya kung ano ang pakay nito sa kanila, malakas ang kanilang kutob na meron yung natuklasan sa hanay ng kanilang kalaban. Sa kanilang paglalakad, pilit naman nilang tinanong ang magsasaka ukol sa nais ng pinuno nito sa kanila. Ngunit sa kasamaang palad, wala yung sinabi, gawa ng ayon dito, maraming tenga ang nakikinig sa lugar na yon. Dahil sa sinabi naman ng magsasaka, minabuti na lamang nilang manahimik. Halos 2 oras din ang kanilang tinahak pabalik hanggang sa marating na nga nila ang isang masukal na kagubatan. Sa entradang bahagi pa lamang nito, napakadilim na kahit tirik na tirik pa ang araw. Nagkalat din sa lugar na yon ang kakaibang salot na animoy isa itong pugad ng mabangis na nilalang. Pagpasok naman nila sa loob, una namang sumalubong sa kanila ay ang huni ng mga uwak. Kapansin-pansin din ng mga puno sa paligid, gawa ng bukod sa napakaiitim ng mga ito, parang wala na rin yung mga dahong tumutubo. Makalipas pa ang ilang minutong paglalakad, napansin naman nila Orlan na animoy namamasana ang lupang kanilang tinatapakan. Ilang beses na rin nilang sinubukang kausapin ng magsasakang yon, pero sa kasamaang palad, hindi sila nito kinikibo. Maya-maya pa, doon na sila nagsimulang magduda sa nilalang na yon. Hindi naglaon nang hindi na nila maatim ang mga kakaibang bagay na kanilang nasisilayan, nagdesisyon na silang hugutin ang kanilang armas. Pagrinig naman ng magsasaka sa kanilang ginawa, bahagya naman yung napatigil sa paglalakad at kasabay nito ang dahan-dahan itong pagharap sa kanila. Pagtitigan naman nilang dalawa, agad naman niya yung sinindak ng kanyang presensya, sabay tanong dito ng, "Uulitin ko, nasaan si Darius? Kanina pa tayo naglalakad pero hindi ko nararamdaman ang kanyang presensya." Dahil sa kanyang sinabi, bakas naman sa pagmumukha ng lalaki ang matinding pagkabigla. Sa sobrang takot nito, hindi na nito nagawa pang makasagot sa kanya. Gawa ng sa isip-isip ng taong yon, maaari nitong ikamatayang pagsagot sa kanyang tanong. Maya-maya pa, nang magkaroon na yon ng lakas ng loob na sumagot sa kanya, agad naman itong inilahad ang tungkol sa mga bagay na kinakailangan nilang malaman.
Ayon sa magsasaka, malayo-layo pa sa lugar na yon ang pugad ng kanilang pinuno, kung kaya't kinakailangan nilang magtiyaga. Dagdag pa nito na, sa oras na yon, mas mainam na magtiwala na lamang sila kesa magduda. Huwag niyo naman ho sana akong sindaki ng ganyan. Magkasama ho tayo. Hindi magkalaban. Sumunod na lang kayo sapagkat marami kayong dapat pag-uusapan. Nabago na ang plano dahil sa mga nangyari. Kamakailan lang. Pagtatapat ng lalaking yon sa kanila. Dagdag pa nito na doon ang napili nilang lugar na pagtaguan dahil hindi ito kahina-hinala para sa kanilang mga kalaban. Pagtatapat pa nito, ilang araw na sila nitong hinahanap para lamang abisuhan sa mga nangyayari sa kanilang lugar. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, kahit papaano medyo kumalma na itong si Orlan dahil sa kanyang mga nalaman. Makalipas pa ang ilang oras nilang paglalakad, kagaya ng inilahad ng lalaki, narating na nga nila ang pugad na pinagtataguan ng kaibigan nilang sinaunang aswang. Sa puntong yon, di naman nila maiwasang mapatanong, gawa ng ang unang bumungad sa kanila ay ang mga kasama nitong nagpapagaling buhat sa mga pinsala nitong natamo. Okay, medyo nakakakaba tong episode na to ah. Bakit kaya nakita nila yung grupo na itong kaibigan nilang sinaunang aswang na sugatan lahat? Ano to, meron kaya itong nakainkwentro na isang uri ng nilalang na kayang sumabay sa kanila? O isa sa mga anghel? Malaking question mark yun. Pero sige, para hindi kayo mabitin, yung 18 sunod ka agad natin. Pahintay na lang ako. Salamat.